Ang katotohanan German train. Paanong ang isang mayamang mag-aaral mula sa Pilipinas ay naluha sa paliparan ng Frankfurt? Napagtanto na ang Alemanya ang tunay na pamantayan ng mundo. Ano itong amoy? Wala akong naaamoy. Ang apo ng isang tagapagtatag ng kumpanya ng barko sa Pilipinas ay nagbago ang kulay ng mukha at sumigaw nang tumapak siya sa subway ng Alemanya. Ang inaasahan nila ay ang hindi komportable at maruming kapaligiran ng isang bansa na sinasabi nilang paunlad. Ngunit ang nasaksihan ni Isabela Reyes, isang 18 na, taong gulang na henyo na may IQ na 141 nyo, ay isang nakakagulat na katotohanan tungkol sa Alemanya, isang bagay na matagal nang nawala sa kanyang sariling bansang Pilipinas. Bago umalis, ang mga mag-aaral mula sa pinakaprestihiyosong paaralan ay nag-iisip pa rin na ang Alemanya ay isa pa ring bansang agrikultural o bansa ng mga lumang pabrika. Bakit kaya, bago sila umalis sa Frankfurt Airport, sila ay bumagsak na lumuluha? Ipinagtapat na ang Alemanya ang tunay na pamantayan ng mundo. Sa pagitan ng pagbisita, isang 6 na araw na field trip ang nagdulot ng Filipino to German migration boom at naging mainit na paksa sa mga balita. Ating tuklasin ang himala ng 6 na araw na iyon. Ang katotohanan ng German subway na inilantad ng isang apo ng negosyante sa Pilipinas sa loob ng 7 araw na field trip sa Alemanya. Isang hindi kapanipaniwalang kaganapan ang naibalita sa gabi-gabing balita sa Pilipinas. Ang mga mag-aaral mula sa pinakamataas na paaralan, kasama ang apo ng tagapagtatag ng isang malaking kumpanya, ay nagtungo sa Alemanya para sa isang field trip. Bago sila umalis, ganito nila tinukoy ang Alemanya. Hindi ba't bansa pa rin iyan ng mga lumang kotse? Sobrang hirap siguro ng transportasyon nila. Pati ang mga magulang ay tahasang tumatawa. Ang Aleman, German, ay kakaibang wika. Marami pang mas mauunlad na bansa. Ngunit pagkatapos lamang ng isang linggo, ang mga mapagmataas na mag-aaral ay lumuha at nagtapat mula sa runway ng Frankfurt Airport. Ang mga bagay na wala sa ating bansa ay mayroon pala sa Alemanya bilang basic na pamantayan. Dahil sa pangyayaring ito, ang porsyento ng mga Pilipino na nagnanais manirahan sa Alemanya ay tumaas ng 27% kumpara sa nakaraang taon. Ano nga ba ang nangyari sa kanila? Ating ilalantad ngayon ang buong kwento ng field trip ng mga mag-aaral mula sa prestihiyosong paaralan ng Pilipinas sa loob ng 6 na araw na iyon. Bago tayo magsimula, mangyaring mag-subscribe at i-like ang video na ito para sa patuloy na paggawa ng content. Nagpapasalamat ako sa lahat ng manonood na sumama sa akin. At naway maging malusog at masaya kayo hanggang sa pagtatapos ng taon. Kung sinusuportahan ninyo ang Pilipinas, mag-iwan ng komento na Pilipinas laban sa ibaba. Ako si Isabela Bella Reyes at 18 taong gulang na ako. Nag-aaral ako sa isang international school sa Makati at nakatakdang pumasok sa Oxford University pagkatapos ng ilang buwan. Ang lolo ko ang nagmamay-ari ng isa sa mga nangungunang kumpanya ng real estate sa Pilipinas at ang tatay ko ay isang executive doon. Ang nanay ko naman ay dating diplomat at ngayon ay consultant sa international law. Mula pagkabata, natuto ako ng 5 wika at nakakuha ng 141 sa IQ test. Hindi ito pagyayabang, kundi katotohanan. Naniniwala akong nakakatanggap ako ng pinakamataas na antas ng edukasyon sa Asya. Hindi ko kailanman naisip na magtatapat ako ng ganito. Ito ay isang maaraw na hapon noong Mayo. Tinipon ng prinsipal ang lahat ng mag-aaral sa auditorium. May mahalaga raw siyang iaanunsyo habang nakaupo ako at nakikipagbulungan sa aking mga kaibigan. Umakyat ang prinsipal. Sa entablado, ating iaanunsyo ang destinasyon ng field trip ngayong taon. Ito ay Berlin, Alemanya. Saglit na tumahimik ang buong auditorium at agad nag-umpisa ang bulungan. Hindi ako makapaniwala. Alemanya? Ako ang kinatawan ng klase. Kaya agad akong nagtaas ng kamay at tumayo. Principal, humihingi po ako ng paliwanag.
Kami po ay mga mag-aaral sa pinakamataas na antas sa Asya. Hindi po ba mas angkop ang London o Geneva? Ang Alemanya, sa totoo lang, ay kung nasaan ang pabrika ng lolo ko. Pero nagdududa ako kung may matututunan kami doon. Tumango ang ibang mga mag-aaral. Si Sofia, nakatabi ko, ay bumulong. Oo nga, narinig mo na ba ang pagbigkas nila ng Aleman? Napakakakaiba. Si Miguel, na nasa likuran, ay sumabat. Ang sistema ng trapiko nila ay hindi lalampas sa kakayahan ng ating SLEX. Tiningnan kami ng principal ng may mahinahong ekspresyon. Isabela, at sa inyo lahat, ang prejudice ay nagmumula sa kamangmangan. Ang paghusga batay sa direktang pagtingin, ang tunay na edukasyon. Umiling ako. Hindi po ito prejudice, kundi katotohanan. Ang Pilipinas ay ang bansa ng serbisyo at kultura. Ang mga produkto natin sa paggawa ay umunlad din. Hindi ba't sila ang kumuha ng ating mga ideya at teknolohiya? Nang gabing iyon, pag-uwi ko, kinausap ko ang aking mga magulang. Ang reaksyon ng aking ama ay tulad ng inaasahan. Alemanya, may pabrika tayo doon. Ano ang matututunan mo doon? Nag-aalala rin ang aking ina. Kaya ba doon ang safety at security? Hindi iyan magiging kasing ayos ng Manila traffic system. Sinabi ko sa kanila ng may kumpiyansa. Huwag kayong mag-alala. Formalidad lang ito. Magiging pagkakataon lang ito para kumpirmahin kung gaano na tayo kaunlad. Nang gabing iyon, isang emergency meeting ng mga magulang ang ginanap online. Mahigit 30 magulang ang konektado sa screen ng computer. Lahat ay may parehong ekspresyon, pagkadismaya, at pag-aalala. Si nanay ni Sofia, ang unang nagsalita. Maitutumbas ba sa Pilipinas ang sistema ng transportasyon ng Alemanya? Nag-aalala ako kung makakabalik ang anak ko ng ligtas. Ang tatay ni Miguel ay mas direkta. Maaabot ba ng kanilang mga sasakyan ang kalidad ng ating mga barko? Nag-aalala ako na baka mabigyan ng maling pamantayan ang mga bata. Ang iba pang magulang ay may parehong opinyon. Ligtas ba ang kalinisan ng mga pagkain ng Aleman? Makakaintindihan ba sila ng Ingles? Ligtas ba ang seguridad? Lahat ay pinagdududahan. Tumango ako sa screen. Makatuwiran ang kanilang mga alalahanin. Hindi ko maintindihan kung bakit kailangan naming pumunta sa ganoong lugar. Ngunit hindi sumuko ang prinsipal hanggang sa huli. Kung ganoon ang paniniwala ng mga magulang, lalo pa nating kailangang pumunta. Ang esensya ng edukasyon ay ang direktang kumpirmahin ang katotohanan. Nang matapos ang pulong, nag-post ako ng isang story sa aking SNS. Ang aking channel ay kung saan ako nagpo-post ng mga pang-araw-araw na vlog at mayroon akong 1,000 followers. Guys, ang field trip daw namin ay sa Alemanya. Hindi ba't ang Alemanya ay isang bansa lang ng mga lumang kotse? Sa totoo lang, zero ang inaasahan ko. Pero ipapakita ko sa inyo ang raw na eksena. Tignan natin kung gaano kalaki ang pagkakaiba sa Pilipinas. Agad dumating ang mga komento. Alemanya, may wifi ba dyan? Paano mo titiisin ang mga sauerkraut? Bella, magdala ka ng maraming pagkain. Ngumiti ako habang nagbabasa ng mga komento. Lahat ay pareho ang iniisip sa akin. Habang papalapit ang pag-alis, lalong naging negatibo ang atmosfera sa aming klase. Nagtipon-tipon kami at naghanap ng impormasyon tungkol sa Alemanya. At karamihan ay negatibo. Grabe raw ang traffic, komplikado, at marumi ang subway. Sobrang luma raw ng mga gusali. Bumubuntong hininga ako habang nag-aayos ng aking bagahe. Bakit kailangan pa kaming pumunta sa Alemanya? Paano na lang kung Paris, Rome, o London? Inilagay ko ang t-shirt na may bandila ng Pilipinas sa aking bag at naisip ang biyaheng ito ay magiging oras para kumpirmahin ang ating superiority. Muli nating mapagtatanto kung gaano kadakila ang ating bansa. Bago ang pag-alis, nag-post ako ng huling vlog sa SNS. Aalis na kami patungong Alemanya bukas. Sa totoo lang, mas nangingibabaw ang pag-aalala kaysa sa pag-asa. Ngunit ipapakita ko sa inyo ang nakakatuwang content.
Asahan ninyo ang pananaw ng mga mag-aaral na Pilipino sa Alemanya. Ang reaksyon ng mga followers ay mainit. Bella, laban. Panatilihin mo ang dangal ng Pilipinas. Huwag kang magkasakit sa tiyan dahil sa German food. Ngumiti ako habang nagbabasa ng mga komento. Dahil lahat ay pareho ang iniisip sa akin. Ngunit hindi ko alam noong panahong iyon na 24 oras ang lumipas. Mula sa sandaling lumapag kami sa Frankfurt Airport, ang lahat ng aking iniisip ay ganap na babaliktarin na mapagtatanto ko kung gaano ako kamangmang at kayabang at mararanasan ko ang pinakamalaking pagkabigla at damdamin sa aking buhay. Ang eroplano ay lumapag sa Frankfurt International Airport bandang 2:30 p.m. Ang tanawin sa labas ng bintana ay mas moderno kaysa sa inaasahan. Ngunit nanatili akong may pagdududa. Mukha lang maganda, iba pa rin iyan pag nakapasok na. Mula sa hallway na patungo sa immigration, kakaiba na ang lahat. Napakalinis. Ang sahig ay spotless, at ang ilaw sa kisame ay malambot ngunit maliwanag. Ang hangin ay sariwa, mas komportable kaysa sa Naya. Nang dumating kami sa immigration, natigilan ako. Sunod-sunod ang mga automated gate. Ang mga karatula ay may English, Chinese, German, at maging Tagalog. Tumayo ako sa harap ng automated gate, na-scan ang pasaporte, at kinumpirma ng face recognition camera ang aking mukha. At tumpak na 9 na segundo, bumukas ang gate. Natulala ako. Sa NAIA, kailangan mong pumila at maghintay ng 30 minuto. Pero dito, 9 na segundo lang. Si Sofia ay bumulong sa likuran ko. Bella, ang bilis nito! Mas mabilis pa kaysa sa Pilipinas. Hindi ako sumagot. Ayaw kong aminin. Nang tumungo kami sa baggage claim, muli akong nagulat. Ang mga bagahe ay dumadaan sa conveyor belt at sila ay nakaayos ayon sa kulay. Una ang mga itim na suitcase, pagkatapos ay asul, at pagkatapos ay pula. Sa Pilipinas magkakahalo ang mga bagahe. Si Miguel ay bumulong. Sino ang nag-ayos nito? Sa atin, magulo lang. Habang hinahanap ko ang aking suitcase, naisip ko, aksidente lang yan. Nagkataon lang na ganoon ang pagkalagay. Ngunit sa isang sulok ng aking puso, nagsimula ng umusbong ang pag-aalala. Nang lumabas ako sa airport lobby, ganap akong na-overwhelm. Napakataas ng kisame at natural na liwanag ang bumubuhos. Ang istruktura na gawa sa salamin at bakal ay parang isang work of art. Isang airport guide ang dumaan sa harap namin. Ang robot ay nagbibigay ng anunsyo sa Ingles. Ang mga gagamit ng express train ay pumunta sa basement level 1. Lumapit ako sa robot at nagtanong sa Tagalog, saan ang CR? Agad na sumagot ang robot sa Tagalog. Ang CR ay 50 metro direkta, pagkatapos ay kaliwa. Nagulat ako. Ang robot ay marunong magtagalog? Tumawa si Sofia at nagsabi, "Wow, ang galing! Wala tayong ganyan sa Manila." Nagpunta ako sa CR. At nang buksan ko ang pinto ng CR, ganap akong natigilan. Napakalinis ng CR. Parang CR ng isang 5-star hotel. Mayroon itong bidet, automatic hand dryer, at mayroon pang panel na nagpapakita ng occupancy status ng bawat cubicle. Ang salamin ay isang espesyal na salamin na hindi nag-uulap, at ang gripo ay automatic sensor. Tumayo ako sa harap ng salamin at tinitigan ang aking mukha. Ito ba talaga ang CR ng airport? Mas malinis pa sa banyo namin sa bahay. Lumabas ako at dumaan sa airport convenience store. Bibili sana ako ng tubig. Nang inabot ko ang card sa cashier, ngumiti siya at nagsalita sa Tagalog. "Salamat po sa inyong pagtangkilik, ma'am." Nagulat ako at nagtanong, "Paano mo nalamang Pilipino ako?" Tumugon ang cashier ng may kabaitan. "Kami po ay sinanay na bumati sa 60 wika. Sa buong mundo, nakita ko po ang bandila ng Pilipinas sa passport case ninyo." Nawalan ako ng salita. Ang cashier sa airport convenience store ay sinanay sa 60 wika. Sa Pilipinas, marami kaming cashier na hindi marunong mag-Ingles ng maayos.
Lumabas ako sa convenience store at akmang magpo-post ng story sa SNS, ngunit huminto ang aking kamay. Hindi ko alam kung ano ang isusulat. Mas maganda ang airport kaysa sa inaasahan? Ito ay tila napakababaw. Ang nakumpirma ang kaibahan ay parang kasinungalingan. Sa huli, wala akong na-post. Pati ang daan, patungo sa railway platform. Patuloy akong tumitingin sa paligid. Lahat ay perpektong nakaayos. Ang mga karatula ay malinaw at ang mga floor guideline ay matingkad. Mayroon ding mga ramp at elevator para sa mga may kapansanan sa lahat ng dako. Tinawag kami ng prinsipal. Mga mag-aaral, ano ang inyong unang impresyon? Ang mga mag-aaral ay nagtinginan. Tahimik. Walang sino mang madaling makasagot. Si Miguel ay maingat na nagsalita. Sa tingin ko, hindi ito masama kaysa sa inaasahan. Idinagdag ni Sofia, ang airport ay talagang malinis at moderno. Nanatili akong tikom ang bibig. Ayaw kong aminin, ngunit sa loob-loob ko, kailangan kong aminin. Sa tingin ko, nakita ko na ang isang developed country sa mismong airport. Ngumiti ang prinsipal ng may kahulugan. Mabuti. Kung gayoy pumasok tayo sa tunay na Berlin. Sumakay tayo sa express train patungo sa downtown. Kumabog ang dibdib ko. Sabay dumating ang pag-aalala at pag-asa. Ganito rin kaya ang buong Berlin? O espesyal lang ang airport? Hindi ko alam noong panahong iyon kung gaano kalaki ang magiging pagkabigla na mararanasan ko 10 minuto ang lumipas. Mula sa express train, ang aking pananaw sa mundo ay nagsimulang yumayanig. Habang sumasakay sa escalator pababa sa platform, nanatili akong may pagdududa. Ang Pilipinas ang pinakamahusay sa tren. Hindi nito matatalo ang ating MRT, LRT, ngunit pagdating ko sa platform, nagsimulang yumayanig ang aking iniisip. Ang buong platform ay ganap na sarado ng salamin na pader. May mga platform screen door na naka-install at ang sahig ng platform ay kumikinang. Sa Frankfurt Airport Station ng Pilipinas, open type ito. Tumingin ako sa electric signboard. Susunod na tren. Inaasahang dating 15-18. Tiningnan ko ang relo. Ang oras ngayon ay 15-15. Binuksan ko ang stopwatch ng aking smartphone. Gusto kong kumpirmahin kung darating talaga ito sa oras. Si Sofia ay kinalabit ang aking balikat. Bella, anong ginagawa mo? Nagta-time ka ba? Oo. Tinitingnan ko kung darating talaga ito sa oras. Madalas malate ang tren natin. Pero paano kaya dito? Tinitigan namin ang electric signboard. Labang T16. Labang T16. At eksaktong labang TC. Labang T60. Narinig ang tunog ng tren mula sa malayo. Dumating ang express train sa platform. Pinahinto ko ang stopwatch. Ang error ay eksaktong 0 segundo. Sinabi ni Sofia, nang may nagulat na ekspresyon. Grabe, walang kahit isang segundong error. Si Miguel ay bumulong, ang tren natin. 10 minuto na pagka-late ang basic. Nang bumukas ang pinto ng tren, muli akong nagulat. Napakalinis ng loob. Ang mga upuan ay mukhang komportable at ang aisle ay maluwang. Higit sa lahat, walang amoy. Ang tren namin ay may kakaibang amoy minsan. Ngunit dito, ganap na walang amoy. Umupo ako sa tabi ng bintana. Nagulat ako sa lambot. Na naramdaman ko agad pagkaupo. Mas komportable kaysa sa second class ng ating tren. Bago umalis ang tren, umagos ang anunsyo. Salamat sa inyong paggamit. Inaasahang tatagal ng 43 minuto hanggang sa Berlin Hauptbahnhof. Nagpapanatili kami ng 99.8% on-time arrival rate. Hindi ako makapaniwala sa aking narinig. 99.8%? Sa Pilipinas, ang on-time arrival rate ay hindi man lang umabot sa 70%. Tinawag kami ng prinsipal. Mga mag-aaral, narinig ninyo iyon, hindi ba? 99.8% on-time arrival rate. Paano ito naging posible? Nagtinginan ang mga mag-aaral. Walang sinumang madaling makasagot. Si Miguel ay maingat na nagsalita. Dahil ba sa maganda ang teknolohiya? Umiling ang prinsipal.
Hindi lang teknolohiya. Ang punctuality ay hindi swerte, kundi kultura. Ang mga driver, crew, passenger, at maging ang mga kotse sa kalsada ay nakikipagtulungan lahat upang sundin ang oras. Pinag-isipan ko ang sinabi ng guro, kooperasyon. Sa Pilipinas, inuuna namin ang personal freedom, ngunit sa Alemanya, nagbibigayan ba sila para sa overall efficiency? Umalis ang tren. Nagulat ako. Halos walang vibration. Ang tren namin ay smooth din, ngunit hindi ganito. Parang lumulutang sa hangin. Nagsimulang lumabas ang tanawin ng downtown ng Berlin sa labas ng bintana. Ang mga high-rise building ay walang katapusan at ang mga kalsada ay maluwang at malinis. Ang pinakanakakagulat ay ang lahat ng kotse ay perpektong sumusunod sa mga lane. Kahit sa stoplight, lahat ng sasakyan ay eksaktong humihinto sa stopline. Sa Pilipinas, minsan may mga kotse na lumalampas. Itinuro ni Sofia ang labas ng bintana at nagsabi, "Tingnan mo iyon. Lahat ng kotse ay sumusunod sa perpektong order." Kinuha ko ang aking smartphone at nag-video. Kailangan kong ipakita ito sa aking mga followers. May free wifi sa loob ng tren. Sinubukan ko ang speed test. Download speed 150 Mbps. Sa tren namin, madalas napuputol ang wifi. Ngunit dito, napakabilis. Nag-post ako ng story sa SNS. Nasa express train ako ng Alemanya ngayon. 99.8% on-time arrival rate daw. Sa Pilipinas, hindi man lang 70%. Napakabilis din ng wifi. Agad dumating ang mga komento. Talaga bang mas maganda sa Pilipinas, Bella? Binili ka na ba ng Alemanya? Mag-post ka pa ng maraming larawan. Ngumiti ako habang nagbabasa ng mga komento. Ngunit sa isang sulok ng aking puso, nag-aalala ako. Pagkaraan ng 30 minuto, sinuri ko ang bilis sa aking smartphone. Nang buksan ko ang GPS app, lumabas ang 105 kilometers h. Ang nakakagulat ay, kahit ganito kabilis, halos walang vibration o ingay. Ang tren namin ay medyo maingay sa high-speed section. Si Miguel ay umupo sa tabi ko at bumulong. Bella, aminin mo, sa tingin mo, mas maganda ito kaysa sa Pilipinas, hindi ba? Nag-aalangan ako sandali. Ayaw kong aminin, ngunit hindi ako makapagsinungaling. Sa tingin ko, oo, bumuntong hininga si Miguel. Mukhang may mali tayong alam. Hindi ba't masyado tayong nagmamaliit sa Alemanya? Hindi ako sumagot. Ngunit sa loob-loob ko, sumang-ayon ako. Eksaktong 43 minuto ang lumipas, dumating ang tren sa Berlin Hauptbahnhof. Sinuri ko muli ang stopwatch. Ang error ay eksaktong 0 segundo. 43 minuto at 00 segundo. Pumalakpak si Sofia. Wow! Talagang tumpak! Ngumiti ang prinsipal at nagsabi, "Ito ang kapangyarihan ng Alemanya. Maganda rin ang teknolohiya, ngunit ang mas mahalaga, lahat ay tumutupad sa kanilang pangako. Tandaan ninyo na ang punctuality ay hindi swerte, kundi kultura." Nang bumaba ako sa Berlin Hauptbahnhof, ganap akong na-overwhelm. Napakalaki ng istasyon ng tren. Mataas ang kisame at natural na liwanag ang bumubuhos. Ang sahig ay kumikinang at ang mga karatula ay malinaw. Ang pinakanakakagulat ay ang order ng mga tao. Napakaraming tao ang naglalakad, ngunit lahat ay sumusunod sa right-hand traffic. Naglalakad sila ng natural, nang hindi nagbabanggaan. Natulala ako at tinitigan ang tanawin. Posible ba talaga ito? Tinawag kami ng prinsipal. Ngayon, sumakay tayo sa subway patungo sa hotel. Ito na ang oras para maranasan ang tunay na sistema ng transportasyon ng Berlin. Kumabog ang aking dibdib. Paano kaya ang subway? Kung ganito ang airport at express train, magiging pareho kaya ang subway? Hindi ko alam noong panahong iyon na ang magiging pagkabigla ko sa subway ay mas malaki kaysa sa lahat ng naranasan ko. Ang katotohanan ng German subway, ang amoy ng kalinisan at katahimikan,
Ang daan patungo sa subway entrance ng Berlin Hauptbahnhof ay komplikado. Napakaraming tao ang naglalakad. Kinabahan ako. Ang subway ng Pilipinas ay talagang masikip sa rush hour. Nagtutulakan ang mga tao, maingay, at minsan may hindi kanais-nais na amoy. Inakala kong ganoon din sa Alemanya. Ngunit nang pumasok ako sa subway entrance, natigilan ako. Napakalinis. Ang sahig ay kumikinang, at ang LED lighting sa kisame ay malambot ngunit maliwanag. Ang hangin ay sariwa. Nang pumunta kami sa ticket office, muli akong nagulat. Ang mga automated ticket vending machine ay touchscreen at may English, Chinese at Tagalog. Sinabi ni Miguel habang hinahawakan ang screen, napakadaling gamitin nito. Mas madali kaysa sa atin. Bumili kami ng transportation card. Ipinaliwanag ng principal, sa card na ito, maaari kang sumakay sa lahat ng subway at bus. Wala ring karagdagang bayad sa transfer. Nagulat si Sofia at nagtanong, free transfer? Sa atin, kailangan mong magbayad ng hiwalay para sa bawat section. Oo, dito, may transfer discount sa loob ng ilang oras. Tumango ako. Ang sistema ay nagpapakita ng consideration sa tao. Sumakay kami sa escalator pababa sa platform. At nang dumating ako sa platform, ganap akong na-overwhelm. Ang buong platform ay napalibutan ng salamin na pader. At ang mga platform screen door ay perpektong naka-install. Ang karamihan sa subway ng Pilipinas ay open type, ngunit tila ganito ang lahat ng istasyon dito. May mga linya sa sahig ng platform na nagpapakita ng boarding position at nakakagulat, ang mga tao ay nakapila at naghihintay. Sa Pilipinas, madalas may mga nagtutulakan. Hinawakan ni Sofia ang aking braso at bumulong. Bella, tingnan mo iyon. Lahat ay nakapila at naghihintay. Oo, totoo. Narinig ang tunog ng pagdating ng subway. Ngunit halos walang ingay. Ang subway ng Pilipinas ay medyo maingay. Ngunit ito ay talagang tahimik. Eksaktong huminto ang subway sa harap ng boarding position line. Bumukas ang pinto at naghintay sila na bumaba muna ang mga tao. Pagkatapos bumaba ng lahat ng passenger, ang mga naghihintay ay sumakay ng may order. Natulala ako at tinitigan ang tanawin. Walang sinumang nag-utos, ngunit lahat ay natural na sumusunod sa order. Nang sumakay ako sa subway, muli akong nagulat. Napakalinis ng loob. Ang mga upuan, sahig, at hawakan ay lahat spotless. Walang amoy. Ang pinaka nakakagulat ay ang katahimikan. Maraming tao, ngunit lahat ay tahimik. Walang sinumang tumatawag sa telepono o sumisigaw ng malakas. Karamihan ay nakikinig sa earphone, tumitingin sa smartphone, o nagbabasa ng libro. Naisip ko na ang salitang order, sa halip na ingay, ay eksaktong tumutukoy sa ganito. Nakita ko ang mga priority seat, bukas ang mga upuan. Lahat ng kabataan ay nakatayo at ang mga priority seat lang ang bukas. Sa Pilipinas, sino man ang maupo ay uupo kung bukas ang upuan. Noon, sumakay ang isang lola na mukhang nasa 70s. Agad na tumayo ang isang office worker na mukhang nasa 30 cent at nagbigay ng upuan. Nagpasalamat ang lola at ngumiti ang binata bilang tugon. Ang lahat ng ito ay napakanatural. Nag-init ang aking dibdib. Ang salitang consideration, sa halip na siksikan, ay pumasok sa aking isip. Nang umandar ang subway, halos walang vibration. Ang subway ng Pilipinas ay medyo maalog, ngunit ito ay talagang smooth. Si Miguel ay bumulong. Ito ba talaga subway? Parang luxury car. Habang dumadaan sa ilang istasyon, patuloy akong nagmamasid sa paligid. Lahat ng istasyon ay parehong malinis at moderno. Ang bawat platform ay may screen door, ang sahig ay malinis, at ang ilaw ay maliwanag. Sa Pilipinas, malaki ang pagkakaiba ng mga istasyon. Ngunit dito, lahat ng istasyon ay nagpapanatili ng parehong pamantayan. Nang dumating kami sa Munich Station, muli akong nagulat. Ang loob ng istasyon ay talagang glamorous.
Ito ay pinalamutian tulad ng isang shopping mall at maraming tindahan. Ito ay parang department store, hindi isang subway station. Nang umakyat kami sa itaas, ang downtown ng Berlin ay nakita ko. Ang mga high-rise building ay walang katapusan at ang mga kalsada ay maluwang at malinis. Ang pinakanakakagulat ay ang order ng mga tao. Nakita ko ang mga tao na naghihintay ng stoplight sa pedestrian crossing. Kahit walang kotse, lahat ng tao ay naghihintay. Sa Pilipinas, kung walang kotse, madalas tumawid na lang sila. Si Sofia ay bumulong. Bakit naghihintay ang mga taong iyon? Wala namang kotse. Ipinaliwanag ng prinsipal. Si J in indices inang basagay. Naiintindihan nila na ang paghinto sa harap ng red light ay nagpapabilis sa buong lungsod. Kung susundin ng lahat ang mga alituntunin, magiging maayos ang flow ng trapiko. At sa huli, magiging benepisyo ito sa lahat. Pinag-isipan ko ang sinabi ng guro. Mukhang totoo iyon. Dahil nagbibigayan ang lahat at sumusunod sa mga alituntunin, ang buong sistema ay gumagana ng efficiently. Nang magbago ang light, ang mga tao ay tumawid sa daan ng may order. Hindi sila nagtutulakan o nagbibanggaan. Nang dumating ang matatanda, natural na nagbigay daan ang mga kabataan. Tinitigan ko ang tanawin at naisip, ito ba ang ibig sabihin ng salitang tumpak na sistema ng transportasyon ng Alemanya na pinatunayan ng datos? Hindi ito posible sa teknolohiya lamang. Ang consideration at order ng mga tao ang nagpapagana sa sistema ng perpekto. Kinuha ko ang aking smartphone at nag-video. Kailangan kong ipakita ito sa aking mga followers. At nag-post ako ng story sa SNS. Nasa Munich ako ngayon sa Alemanya. Naghihintay ang lahat sa red light. Kahit walang kotse, napakalinis at tahimik din ng subway. Ito ay isang ganap na naiibang mundo sa Pilipinas. Agad dumating ang mga komento. Mag-post ka pa ng maraming larawan. Bella, na-in love ka na ba sa Alemanya? Sa tingin ko, dapat din tayong matuto sa Alemanya. Ngumiti ako habang nagbabasa ng mga komento. Ngunit kasabay nito, nakaramdam ako ng hiya. Dahil napagtanto ko kung gaano ako kamangmang at kayabang bago kami umalis. Ang imahe ko na nagmamaliit sa Alemanya at nag-iisip na Pilipinas lang ang pinakamahusay ay pumasok sa aking isip. Nang gabing iyon, pagdating ko sa hotel, humiga ako sa kama at pinag-isipan ang araw. Sa loob lamang ng isang araw, ganap na nagbago ang aking iniisip. Ang Alemanya ay ganap na naiiba sa inakala ko. Maganda ang teknolohiya at perpekto ang sistema. Ngunit ang pinakanakakagulat ay ang puso ng mga tao. Ang puso na nagbibigayan, sumusunod sa order, at nakikipagtulungan. Ang salitang kultura sa ibabaw ng teknolohiya at tao sa ibabaw ng kultura ay pumasok sa aking isip. Ito ay totoo. Ang tunay na kapangyarihan ng Alemanya ay hindi teknolohiya, kundi ang puso ng mga tao. Pumikit ako at naisip, ano pa kaya ang mararanasan ko bukas? Nakakagulat na ang lahat, ngunit parang may mas nakakagulat pa ang naghihintay. At hindi ako nagkamali sa hinala na iyon. Araw 2. ICE. Intercity Express. Train. Ang teknolohiya na may puso. Maaga akong nagising sa umaga ng pangalawang araw. Nakita ko ang tanawin ng umaga sa Berlin sa labas ng bintana. Malinis na kalye. Mga kotse na gumagalaw ng may order. Tahimik na dumadaang mga bus. Lahat ay perpekto tulad ng nakita ko kahapon. Ngayon, sinabi nilang sasakay kami sa ICE, Intercity Express, patungo sa Munich. Ito ang araw upang maranasan ang high-speed rail ng Alemanya. Sa totoo lang, kalahating pag-asa, kalahating pag-aalala ako. Ang high-speed rail ng Pilipinas ay sikat sa mundo. Magiging kasing ganda ba ng atin ang ICE ng Alemanya? Pagkatapos ng almusal, nagtungo kami sa Berlin Hauptbahnhof. Ito ang lugar na pinuntahan namin kahapon. Ngunit iba ang pakiramdam nito sa umaga. Napakaraming tao, dahil sa rush hour. Ngunit ang nakakagulat ay, walang gulo.
Lahat ay gumagalaw ng may order. Ang daan patungo sa ICE platform ay malinis. Ang mga karatula ay malinaw, kaya walang pag-aalala na maligaw. Nang dumating kami sa platform, sinuri ko ang electric signboard. ICE patungong Munich. Aalis 9 a.m. Tiningnan ko ang relo. What to 45 a.m. 15 minuto pa. Muli kong binuksan ang stopwatch. Gusto kong kumpirmahin kung aalis talaga ito sa oras. Tumayo si Miguel sa tabi ko. Bella! Nagta-time ka na naman? Oo. Ang express train kahapon ay tumpak, hindi ba? Nagtataka ako kung ganoon din ang ICE. Madalas malate ang tren natin. Pero paano kaya dito? Pagkatapos ng ilang sandali, dumating ang IC sa platform. Nawalan ako ng hininga. Talagang magandang tren. Ang streamlined design ng puting car body ay parang nagmula sa hinaharap. Mas sleek at moderno kaysa sa tren namin. Si Sofia ay bumulong ng may paghanga. Wow, ang ganda! Tren ba talaga iyan? Nang bumukas ang pinto ng tren. Muli akong nagulat. Napakalaki at malinis ng loob. Maluwang ang agwat ng mga upuan. At malaki ang aisle. Mukha itong first class ng tren namin, ngunit sinabi nilang economy class ito. Umupo ako sa tabi ng bintana. Nagulat ako sa kaginhawahan na naramdaman ko agad pagkaupo. Maluwang ang espasyo upang iunat ang aking mga paa. At malambot ang backrest. May outlet sa bawat upuan. Ang lamesa ay malinis na nakatiklop. At ang bintana ay malaki at malinis. Mas maganda ito kaysa sa economy class ng tren namin. Tinanong kami ng prinsipal, mga mag-aaral, ano sa tingin ninyo ang maximum speed ng tren na ito? Sumagot si Miguel, mga 200 kilometer, hey? Hindi. Umaabot ito ng halos 300 kilometers h. Narinig ang mga nagulat na tinig mula sa iba't ibang dako. Nagtanong si Sofia, ang tren namin ay umaabot din ng 300 kilometer h. Tama, ngunit ang punctuality ay iba. Ang on-time arrival rate ng ICE ay mas mababa sa 1 minuto na pagka-late sa karaniwan bawat taon. Nakikinig ako. Mas mababa sa unang minuto na pagka-late? Ang tren namin ay hindi man lang makakakuha ng ganoong numero. Eksaktong 9 a.m., umalis ang tren. Sinuri ko ang stopwatch. Error 0 segundo. Tumpak. Nang nagsimulang bumilis ang tren, hindi ko maitago ang aking pagkabigla. Halos walang vibration. Ang tren namin ay smooth din, ngunit hindi ganito. Parang lumulutang talaga sa hangin. Halos walang ingay. Hindi ko kailangang lakasan ang boses ko. Kapag nakikipag-usap sa katabi ko, ang tren namin ay medyo maingay sa high-speed section. Tumingin ako sa labas ng bintana. Mabilis na lumipas ang tanawin. Mabilis na dumaan ang malalaking kakahuyan at ilog. Hindi ko alam na ganoon pala kaganda ang kalikasan ng Alemanya. Pagkaraan ng 20 minuto, sinuri ko ang bilis sa aking smartphone. Nang buksan ko ang GPS app, lumabas ang 285 kilometers h. Talagang tumatakbo ito ng halos 300 kilometers h. Ngunit bakit napakatahimik? Ipinakita ko kay Miguel at nagulat din siya. Grabe. Talagang tumatakbo ng halos 300 kilometers. Pero bakit napakatahimik? Nang dumaan ang konduktor sa tabi namin, ngumiti siya. Kumusta ang tren ng Alemanya? Nag-iwan ako ng tip at sumagot ng tapat. Talagang nakakagulat. Sa tingin ko, mas maganda ito kaysa sa tren namin. Nagpasalamat ang konduktor at dumaan. Naisip ko. Habang tinitignan ang kanyang likod, ang saloobin din ng mga kawani ay talagang mabait, ang ngiti ay mainit. Pagkaraan ng 30 minuto, kumuha ako ng baso ng tubig, inilagay sa lamesa ng upuan, at nag-video. Tumatakbo ito ng halos 300 kilometers h, ngunit hindi man lang umalog ang tubig. Ang tren namin, umaalog na sa 200 kilometers h. Nag-post ako ng video sa SNS. Nasa IC ako ngayon. Halos 300 kilometers h ang bilis, ngunit hindi umaalog ang tubig.
Ang tren namin, umaalog na sa 200 kilometers. Paano ito naging posible? Agad dumating ang mga komento. Talaga? Hindi na ba Pilipino ang pinakamahusay sa teknolohiya? Bella, hindi ba yan fake? Gusto ko ring pumunta sa Alemanya. Ngumiti ako habang nagbabasa ng mga komento. Hindi ito fake. Totoo ito. Muling nagpaliwanag ang prinsipal. Mga mag-aaral, ano ang dahilan kung bakit napakatahimik at smooth ng tren na ito? Ang mga mag-aaral ay nagtinginan. Nagpatuloy ang prinsipal. Maganda rin ang teknolohiya, ngunit ang mas mahalaga ay ang maintenance. Sinusuri ng Alemanya ang kalagayan ng track gabi-gabi. Ang tumpak na sistema ng transportasyon ng Alemanya na pinatunayan ng datos ay nagmumula sa ganoong uri ng diligence. Tumango ako. Hindi ito posible sa teknolohiya lamang. Ang pagsisikap at diligence ng mga tao ang bumubuo ng isang perpektong sistema. Eksaktong 11:00 AM, dumating kami sa Munich Station. Sinuri ko muli ang stopwatch. Error 0 segundo. Perpekto. Pumalakpak si Sofia. Wow! Talagang tumpak. Walang kahit isang segundong error. Nang bumaba ako sa Munich Station, marami akong naisip. Ang tren namin ba talaga ang pinakamahusay sa mundo? Hindi. Tiyak na hindi. Ang ICE ay mas mabilis, mas tahimik, at mas tumpak. Bukod pa rito, makatwiran ang presyo. Nagpost ako ng mahabang mensahe sa SNS. Mga kaibigan, tapat akong aamin. Akala ko, ang tren namin ang pinakamahusay sa mundo. Ngunit nagbago ng ganap ang aking isip. Nang sumakay ako sa ICE, mas mabilis, mas tahimik, at mas tumpak. Hindi ito exaggeration. Ang mga komento ay sumabog. Inamin na ni Bella, sa tingin ko, dapat din tayong matuto sa Alemanya. Gusto ko ring sumakay sa ICE. Ngumiti ako habang nagbabasa ng mga komento. Ngunit kasabay nito, nakaramdam ako ng hiya dahil napagtanto ko kung gaano ako kayabang bago kami umalis. Ang imahe ko na nagmamaliit sa Alemanya at naniniwala na Pilipinas lang ang pinakamahusay ay pumasok sa aking isip. Araw 3. Pagbisita sa German Gymnasium. Ang kapangyarihan ng kooperasyon at puso. Sa ikatlong araw, nagpasya kaming bumisita sa isang German gymnasium. Ito ay isang prestihiyosong high school sa Berlin. Sa totoo lang, kinabahan ako. Kumusta kaya ang mga mag-aaral na Aleman? Narinig kong ang competition sa pag-aaral ay isa sa pinakamatindi sa mundo, ngunit ano kaya ang katotohanan? Nang dumating kami sa paaralan, ang gate pa lang ay nakakagulat na. Malinis at moderno. Mukhang mas mahusay ang maintenance kaysa sa mga paaralan sa Pilipinas. Nang ihatid kami sa silid-aralan, sinalubong kami ng mga mag-aaral na Aleman. Mayroong halos 10 mag-aaral at lahat sila ay fluent mag-Ingles. Hindi maraming mag-aaral sa Pilipinas ang magaling sa banyagang wika. Si Lena, isang babaeng mag-aaral, ang kumatawan sa kanila sa pagbati. Ikinagagalak kitang makilala. Umupo kami at nagsimula ng pag-uusap. Ang antas ng mga mag-aaral na Aleman ay mas mataas kaysa sa inaasahan. Alam nila ang tungkol sa sistema ng edukasyon ng Pilipinas at malalim din ang kanilang kaalaman sa politika at ekonomiya ng Asya. Ganap na naiiba sa inakala namin. Nagsimula ang discussion at lalong naging seryoso ang atmosfera. Si Klaus, isang lalaking mag-aaral, ang unang nagtanong, ano ang pananaw ng mga mag-aaral na Pilipino sa kompetisyon? Sumagot ako ng natural. Siyempre, mahalaga iyan. Hindi ba't sa pamamagitan ng competition tayo umuunlad? Idinagdag ni Sofia, ang competition ang driving force ng progreso. Ang pag-angat ng Pilipinas sa kasalukuyan ay dahil sa matinding competition. Nagtinginan ang mga mag-aaral na Aleman. Mayroon silang meaningful expression. Maingat na nagtanong si Lena. Kung gayon, ano ang iniisip ninyo tungkol sa order ng transportasyon na nakita ninyo kahapon sa Alemanya? Kumusta ang ICE? Sumagot si Miguel ng tapat. Talagang maganda. Sa tingin ko, mas maganda pa kaysa sa tren namin.
Noon, nagbigay ng pahayag si Klaus nang may kumpiyansa. Mahalaga rin ang teknolohiya, ngunit ang pinakamalaking dahilan ay ang konsiderasyon, pag-iingat, pag-aalala sa iba. Nakita ninyo kahapon sa pedestrian crossing, hindi ba? Kahit walang kotse sa red light, lahat ay naghihintay. Tumango ako. Nagpatuloy si Klaus. Naghihintay sila. Dahil nag-aalala sila na baka may masaktan o may maabala. Ganoon din sa subway. Naghihintay sila sa mga unang bababa at nagbibigay ng upuan sa matatanda. Ang maliliit na consideration na ito ang nagpapatakbo ng buong sistema ng efficiently. Nagduda pa rin ako. Hindi ba't sinusunod lang nila ang mga alituntunin na itinakda ng batas? Umiling si Lena. Hindi ipinipilit ng batas, kundi ginagawa nila ng kusa dahil ang consideration sa iba ay sa huli. Para sa lahat, nagsalungat si Miguel. Pero paano ang competition? Paano tayo uunlad ng walang competition? Ang sagot ni Klaus ay mas nakakagulat sa amin. Competition at consideration ay magkaibang domain. Nagko-compete tayo ng husto sa pag-aaral. Ngunit sa pang-araw-araw na buhay, nagbibigayan tayo. Full speed sa competition. Sa araw-araw na buhay, cooperation ang alituntunin. Nagpahayag ng pagdududa si Sofia. Narinig naming matindi ang competition sa Alemanya. Paano nabuo ang culture of consideration? Ang sagot ni Lena ay nakakabigla sa amin. Iyon mismo ang punto. Dahil matindi ang competition, lalo nating kailangan ang consideration. Kung nahihirapan at abala ang lahat, kung magtutulungan tayo ng kaunti, magiging mas madali para sa lahat. Nagsimula akong may maunawaan. Kaya maingat akong nagtanong. Kaya, mas efficient ba ang consideration? Tiyak na sumagot si Lena. Ang consideration ay hindi kahinaan, kundi mas malakas na kapangyarihan. Kung protektahan mo ang lahat, magiging maayos ang trapiko. Ang order sa halip na ingay, ang cooperation sa halip na siksikan. Iyon ang sa huli. Nagsisave ng aking oras. Nang marinig ko ang mga salitang iyon, naging komplikado ang aking isip. Dahil ganap na naiiba ito sa common sense na alam namin. Nagbigay si Klaus ng konkretong halimbawa, ang pagpapanatili ng punctuality ng ICE at ang order ng subway ay dahil nagbibigayan ang mga tao. Kung iniisip lang ng lahat ang sarili nilang kaginhawahan, magiging efficient ba ang sistema ng transportasyon? Nawalan ako ng salita. Kung iisipin, talagang tama ang sinabi niya. Ang lahat ng nakita ko sa loob ng 3 araw ay pumasok sa aking isip. Ang subway na may order, ang tumpak na sistema ng bus, ang perpektong order sa trapiko. Ang lahat ng ito ay nagmula sa consideration ng bawat individual. Sa sandaling iyon, parang nagkaroon ako ng isang malaking pag-unawa. Kasabay nito, nakaramdam din ako ng hiya. Akala namin na competition lang ang driving force ng pag-unlad, ngunit ang lahat ng nakita ko sa Alemanya ay nagmula pala sa mas malaking kapangyarihan. Ang consideration. Huli, nagtanong sa amin si Lena. Kung gayon, kumusta ang Pilipinas? May culture of consideration ba? Nagtinginan kami. Mahirap sumagot ng tapat. Si Sofia ay nag-aalangan na nagsalita. Mayroon. Ngunit sa tingin ko, hindi tulad ng Alemanya. Tapat din akong nagsalita. Malakas ang individualism sa amin. Akala namin, normal lang na gawin ang sarili mong bagay. Si Klaus ay nagsalita ng may init. Iyon ay isang magandang paraan din. Ngunit minsan, mas magandang resulta ang makukuha kung magtutulungan. Pagkatapos ng discussion ng araw na iyon, lahat kami ay natahimik. Patuloy na umiikot sa aming isip ang sinabi ng mga mag-aaral na Aleman. Mas malakas ba talaga ang consideration kaysa sa competition? Nagkamali ba tayo sa pag-iisip hanggang ngayon? Nang maghapunan kami, isang nakakagulat na bagay ang nangyari sa daan patungo sa kantin. Nakita ni Miguel ang isang matandang mag-asawa sa kantin entrance at unang humawak sa pinto para sa kanila. Pumalakpak ang mga mag-aaral na Aleman. Ngumiti si Lena at nagsabi, "Wow! Natural na consideration!
Nagulat na nagsabi si Miguel. Ah, hindi ko alam. Ginawa ko lang. Ngumiti ako habang tinitignan ang tanawin. Ang culture ay nakakahawa. Sa loob lamang ng 3 araw, nagsimula na rin kaming magbago. Pagkatapos kumain at umalis sa paaralan, marami akong naisip. Ang mga mag-aaral na Aleman ay nagko-compete din ng husto, ngunit hindi nila nakalimutan ang consideration sa pang-araw-araw na buhay. Napakagaling ng balance na iyon. Ang salitang kultura sa ibabaw ng teknolohiya at tao sa ibabaw ng kultura ay muling pumasok sa aking isip. Ito ay totoo. Ang tunay na kapangyarihan ng Alemanya ay ang puso ng mga tao. Nang gabing iyon, sa hotel, nag-post ako ng mahabang mensahe sa SNS. Nag-discuss kami ngayon sa mga mag-aaral na Aleman. Sabi nila, full speed sa competition. Consideration ang alituntunin sa pang-araw-araw na buhay. Sa simula, hindi ko maintindihan. Pero ngayon, parang naiintindihan ko na. Ang consideration ay hindi kahinaan, kundi ang nagpapatibay sa sistema. Hindi namin alam. Ang Alemanya pala ang world standard. Ang mga komento ay sumabog. Bella, ganap kang nagbago. Gusto ko ring pumunta at matuto sa Alemanya. Sa tingin ko, kailangan din ng Pilipinas ng ganoong kultura. Napapaiyak ako habang nagbabasa ng mga komento. Dahil napagtanto ko kung gaano ako kamangmang at kayabang bago kami umalis. At ngayon, kailangan kong aminin, ang tunay na developed country ay nakukumpleto sa kalidad ng puso, araw, apar, pagsubok sa bus, punctuality, at serbisyo na walang katumbas. Sa ika-4 na araw, nagpasya kaming maranasan ang bus. Maglilibot kami sa downtown ng Berlin, sakay ng bus upang madama ang lungsod. Sa totoo lang, wala akong malaking inaasahan sa bus. Ang bus namin ay nasa isang disenteng antas din naman. Ngunit nang dumating ako sa bus stop, muli akong nagulat. May malaking electric signboard sa bus stop. Bus no. A. Darating sa 2 minuto. Bus no. B. Darating sa 5 minuto. Sinusubaybayan nito ang lokasyon ng bus sa real time at nagbibigay ng tumpak na oras ng dating. Si Sofia ay humanga at nagsabi, "Wow! Ang galing nito!" Sa atin, lumalabas lang ang running interval. Ang bus stop mismo ay nakakagulat din. May malinis na waiting room na gawa sa salamin at komportable ang mga upuan. Wala tayong ganyan sa Pilipinas. Ayon sa electric signboard, eksaktong 2 minuto ang lumipas, dumating ang bus. Sinuri ko ang relo. Error 0 segundo. Perpekto. Nang sumakay ako sa bus, nawalan ako ng salita. Napakalinis ng loob ng bus. Komportable ang mga upuan, at may USB charging port pa sa ilang upuan. May malaking screen sa harap ng bus. Ipinapakita nito ang pangalan ng susunod na stop, impormasyon ng transfer, at maging ang taya ng panahon. Nagulat si Sofia at nagsabi, "Bus ba ito? Parang luxury tour bus." Ipinaliwanag ng prinsipal. Ang mahalaga dito ay ang sistema ng transfer. Kung gagamit ka ng IC card, smooth ang bayad sa pasahe. Nang umandar ang bus, nakakagulat din. Halos walang vibration. Ang bus namin ay medyo maalog. Ngunit ang bus na ito ay talagang smooth. Nakita ko ang downtown ng Berlin sa labas ng bintana. Lahat ng sasakyan ay perpektong sumusunod sa mga lane at eksaktong humihinto sa stoplight. Si Miguel ay humanga at nagsabi, "Tingnan mo iyon." Lahat ng kotse ay nagpapanatili ng perpektong order. Sa loob ng 30 minuto na pagsakay sa bus, patuloy akong nagmamasid sa paligid. Hindi na late ang bus ni minsan. Dumating ito sa lahat ng stop sa tumpak na oras. Sa pedestrian crossing, kapag may gustong tumawid na pedestrian, lahat ng sasakyan ay ganap na humihinto at naghihintay. Ang driver din ng bus ay talagang mabait. Kapag may matanda na sumasakay, naghihintay siya hanggang sa ganap na huminto ang bus. At kung may wheelchair na pasahero, inilalabas niya ang ramp at tumutulong. Nang bumaba kami sa isang lugar,
Napakaraming tao, ngunit may order. Lahat ay sumusunod sa traffic division at hindi nagtutulakan. Sa subway entrance, napakaraming tao ang nakapila at naghihintay. Nang dumating ang subway, naghintay sila sa mga unang bababa bago sumakay. Si Sofia ay bumulong. Walang sino mang nagturo, ngunit bakit lahat sila ay natural na sumusunod sa order? Sumagot ang prinsipal. Iyan ang culture mismo. Ito ay natural na nabuo mula sa puso na nagbibigayan. Nang araw na iyon, habang naglilibot sa Berlin sakay ng bus at subway, nakumbinsi ako. Hindi namin alam. Ang Alemanya pala ang world standard. Ganoon din sa sistema ng transportasyon, punctuality, kalinisan, kaginhawahan sa lahat ng aspeto, nangunguna ito sa Pilipinas. Ngunit ang pinakanakakagulat ay ang puso ng mga tao. Ang puso na nagbibigayan, sumusunod sa order, at nakikipagtulungan. Nang gabing iyon, pagbalik ko sa hotel, matagal akong nakatingin sa labas ng bintana. Napakaganda ng night view ng Berlin. Kumikinang na mga gusali, mga sasakyan na dumadaloy ng may order, malinis na kalye. Lahat ay nasa perpektong harmony. Nag-post ako ng mahabang mensahe sa SNS. Buong araw akong naglibot sa Berlin ngayon. Nakita ko ang tunay na Alemanya sa lahat ng dako ng subway at kalsada. Ang punctuality ay hindi swerte, kundi kultura. Ang paghinto sa harap ng red light ay nagpapabilis sa buong lungsod. Order sa halip na ingay. Cooperation sa halip na siksikan. Hindi namin alam. Ang Alemanya pala ang world standard. Araw 5. Mga parke at kasaysayan. Ang kagandahan ng puso. Sa ika-5 araw, bumisita kami sa isang malaking parke. Gusto naming makita ang leisure na bahagi ng lungsod. Nang dumating kami sa parke, nagulat ako. Napakalaki at malinis ng parke. Ang pinaka-nakakagulat ay ang mga tao. Napakaraming tao ang gumagamit ng parke. Ngunit lahat ay sumusunod sa mga alituntunin. Walang nakitang basura. Si Sofia ay humanga at nagsabi, "Napakaraming tao. Bakit napakalinis?" Sumagot si Miguel. "Sa tingin ko, lahat ay nagdadala ng sarili nilang basura. Tingnan mo iyon. Nagdadala sila ng basura sa bag." Totoo iyon. Ang mga tao ay naglalakad habang nagdadala ng basura na inilabas nila sa bag. Nang umupo kami sa bench ng parke upang magpahinga, dumaan ang isang grupo ng mga mag-aaral sa high school. Naglalakad sila habang namumulot ng basura. Kahit hindi sila ang nagtapon, nag-init ang aking dibdib habang tinitignan ang tanawin. Ang edukasyon ay ganito pala, naiiba. Bumisita kami sa isang makasaysayang lugar. Napakaraming tao sa square, ngunit may order din dito. Maraming turista, ngunit lahat ay tahimik na nanonood. Tumayo ako sa harap ng tanawin, na nagpaparamdam sa akin ng kasaysayan at nag-isip, paano naging ganito umunlad ang bansang ito? Ipinaliwanag ng prinsipal. Ang Alemanya ay nasa ruins ng giyera halos 7 taon na ang nakalipas. Ngunit namuhunan sila sa edukasyon, pinaunlad ang teknolohiya, at higit sa lahat, nakipagtulungan ang mga tao. Binuo nila ang kultura sa ibabaw ng teknolohiya, at tao sa ibabaw ng kultura. Itinatak ko ng malalim sa aking puso ang mga salitang iyon. Hindi ito posible sa teknolohiya lamang. Kailangan ng kultura, at ang bumubuo ng kultura na iyon ay ang puso ng mga tao. Nang gabing iyon, pagbalik ko sa hotel, humiga ako sa kama. At marami akong naisip. Ang lahat ng nakita ko sa biyahe ay mabilis na dumaan. Ang unang impresyon sa Frankfurt Airport, ang punctuality ng tren, ang kalinisan ng subway, ang pagiging perpekto ng ice, ang kaginhawahan ng bus, ang consideration ng mga tao. Ang lahat ay isang malaking pagkabigla sa akin. At napagtanto ko, ang tunay na developed country ay hindi ang bansa na mataas ang mga gusali at maganda ang teknolohiya, kundi ang bansa na maganda ang puso ng mga tao. Kultura sa ibabaw ng teknolohiya, tao sa ibabaw ng kultura. Ngayon, ganap kong naiintindihan kung ano ang ibig sabihin ng mga salitang iyon.
Ang dahilan kung bakit perpekto ang lahat ng sistema ng Alemanya ay hindi dahil sa teknolohiya, dahil ang mga tao ay nagbibigayan, sumusunod sa order, at tumutupad sa mga pangako. Nag-post ako ng huling mensahe sa SNS. Babalik na ako sa Pilipinas bukas. Sa totoo lang, ayaw kong umuwi. Gusto ko pang matuto ng marami dito. Kultura sa ibabaw ng teknolohiya, tao sa ibabaw ng kultura. Naiintindihan ko na ang kahulugan ng mga salitang iyon ngayon. Ang tunay na kapangyarihan ng Alemanya ay ang puso ng mga tao. Consideration, order, cooperation, ang maliliit na bagay na ito ang bumubuo ng isang dakilang bansa. Natutunan ko dito na ang tunay na developed country ay nakukumpleto sa kalidad ng puso. Ang mga komento ay sumabog. Bella, ganap kang nagbago. Gusto ko ring pumunta sa Alemanya. Sa tingin ko, maraming dapat matutunan ang Pilipinas. Alemanya. Ang pinakamahusay, napapaiyak ako habang nagbabasa ng mga komento. Dahil napakahiya ko sa aking sarili na kayabang bago kami umalis. Ngunit kasabay nito, nagpapasalamat ako dahil sa biyaheng ito. Natutunan ko kung ano ang talagang mahalaga. Araw 6. Ang pag-alis sa Frankfurt, ang pagbagsak sa luha, at ang pagtatapat. Sa umaga ng ika-6 na araw, habang naghahanda ako para sa pag-alis, komplikado ang aking nararamdaman. Ngayon na ang araw ng pag-uwi sa Pilipinas. Matatapos na ang 6 na araw na biyahe sa Alemanya. Habang nag-aayos ng bagahe, patuloy akong nag-aalangan. Kailangan ko ba talagang umuwi? Gusto ko pang manatili dito. Tinitigan ko ang huling tanawin ng umaga sa Berlin, sa labas ng bintana. Malinis na kalye, mga tao na gumagalaw ng may order, tahimik na dumadaang mga bus. Ang lahat ng ito ay napakapamilyar at mahalaga na ngayon. Nang sumakay kami sa bus patungong Frankfurt Airport, lahat ng mag-aaral ay tahimik. Karaniwan, maingay sila dahil uuwi na sila. Ngunit nakakagulat na walang sino mang nagsasalita. Si Sofia ay umupo sa tabi ko at bumulong. Bella, complex ang nararamdaman ko ngayon. Gusto kong umuwi, pero gusto ko ring manatili dito. Tumango ako. Ganoon din ako. Talagang marami akong natutunan. Napakaraming bagay ang hindi namin alam. Sa bus, nag-usap kami ng mga kaibigan tungkol sa 6 na araw na ito. Sinabi ni Miguel. Sa totoo lang, noong una, nagmamaliit kami sa Alemanya. Pero nang dumating kami, mas advanced pa pala sila kaysa sa amin. Idinagdag ng ibang mga mag-aaral, ang sistema ng transportasyon, ang order ng mga tao, lahat ay perpekto. Nang dumating kami sa Frankfurt Airport, tiningnan ko ang airport nang may ganap na naiibang mata kaysa sa isang linggo na ang nakalipas nang una kaming dumating. Inakala lang namin na malinis ito, ngunit ngayon, naiintindihan ko ang kahulugan sa likod nito. Ang perpektong kalinisan, ang mabait na mga kawani, ang efficient na sistema, ang lahat ng ito ay binuo ng pagsisikap at consideration ng mga tao. Pagkatapos ng check-in, nagtungo kami sa departure lobby. Muli akong humanga sa kabaitan ng mga kawani habang dumadaan sa security check. Habang namimili ng huli sa duty-free area, bumili ako ng maraming souvenir mula sa Alemanya. Plano kong iregalo sa pamilya at mga kaibigan. Sa daan patungo sa boarding gate, tumingin ako sa labas ng bintana. Nakita ko ang runway. Ang mga eroplano ay nakaayos. At ang mga ground staff ay perpektong nakikipag-usap sa hand signal. Ang lahat ng sasakyan ay gumagalaw ng walang anumang error. Nang makita ko ang tanawing iyon, nag-init ang aking dibdib. Lumuha ako ng hindi ko namamalayan. Nagulat si Sofia at nagtanong, Bella, bakit ka umiiyak? Hindi ako makapagsalita. Patuloy lang ang pagluha. Lumapit ang prinsipal. Isabela, sabi ko sa nanginginig na boses. Prinsipal! Ganap kaming nagkamali. Ano ang pagkakamali? Hindi namin alam. Ang Alemanya pala ang world standard. Sa airport, sa subway, sa IC.
Mas advanced sila kaysa sa Pilipinas, na ipinagmamalaki namin bilang isang developed country. Yumuko ang ulo ng ibang mga mag-aaral. Si Miguel ay nagsalita ng luhaan din. Tama, masyado kaming kayabang. Nagpatuloy ako sa pagsasalita. Ngunit ang pinaka nakakagulat ay, ang lahat ng ito ay hindi dahil sa teknolohiya, kundi dahil sa puso ng mga tao. Consideration, order, cooperation, ang maliliit na bagay na ito ang bumuo ng isang perpektong sistema. Ngumiti ang prinsipal ng may init. Naiintindihan mo na sa wakas. Ano ang tunay na developed country? Tumango ako at umiyak. Opo, prinsipal. Sa tingin ko, ang tunay na developed country ay hindi ang bansa na mataas ang mga gusali at maganda ang teknolohiya, kundi ang bansa na maganda ang puso ng mga tao. Ang tunay na developed country ay nakukumpleto sa kalidad ng puso. Umagos ang boarding announcement. Sumakay kami sa eroplano. Kahit nakaupo na, patuloy akong tumitingin sa labas ng bintana. Habang umaalis ang eroplano, unti-unting lumiit ang tanawin ng Berlin, ang kumikinang na mga gusali, ang mga kalsada na may order, ang lahat ay nakaukit sa aking isip. Sumumpa ako sa aking puso, babalik ako, at marami pa akong matututunan. Pagkatapos naming dumating sa Pilipinas, talagang nagbago kami ng malaki. Nang magkaroon kami ng presentation tungkol sa biyahe sa Alemanya, sa paaralan, puno ang auditorium. Tumayo ako sa entablado para sa presentation. Mga kaibigan, ang Alemanya ay isang bansa na dapat nating matutunan. Maganda ang teknolohiya at perpekto ang sistema. Ngunit ang pinakamahalaga ay ang puso ng mga tao. Nagpakita ako ng mga larawan at video habang nagpapaliwanag. Nagulat ang mga mag-aaral. Talaga bang ganito kalinis? Posible ba ang 99% punctuality? Nang matapos ang presentation, nagtanong ang isang mag-aaral sa queue. Bella, hindi mo na ba iniisip na Pilipinas ang pinakamahusay? Sumagot ako ng may kumpiyansa. Magaling din ang Pilipinas, ngunit kailangan nating matuto. Kailangan nating isagawa ang culture of consideration na natutunan namin sa Alemanya. Sa simula, hindi rin makapaniwala ang mga magulang. Ngunit nang makita nila ang mga video na kinuha ko, unti-unti silang nagsimulang umamin. Ang tatay ko, nang makita niya ang video ng ICE, ay nawalan ng salita sandali. Mas maganda ba talaga kaysa sa tren natin? Opo, tatay. Mas mabilis, mas tahimik, at mas tumpak. Humanga din ang nanay ko. Nang makita ang video ng subway, ang linis at order, ipinakita ko rin ang video sa lolo ko. Matagal siyang nakatingin sa screen at nagsabi, nagkamali ako. Minamaliit ko ang Alemanya. At ngayon, sumasakay ako sa eroplano patungong Alemanya muli. Pagkatapos ng 1 taon, babalik ako. Sa pagkakataong ito, mananatili ako bilang exchange student sa loob ng 6 na buwan. Bago umalis, nag-interview ako sa Filipino media. Miss Reyes, ano ang gusto mong matutunan sa Alemanya? Gusto kong mas maunawaan ang culture of consideration at gusto kong ihatid iyon sa Pilipinas. Sa tingin mo ba, mas maganda ang Alemanya kaysa sa Pilipinas? Hindi ito comparison. Nagtutulungan tayong matuto. Ngunit malinaw na maraming dapat tayong matutunan sa Alemanya. Habang naglalakad patungo sa boarding gate, naisip ko, ang imahe ko, nakayabang 1 taon na, ang nakalipas ay pumasok sa aking isip. Ang oras na nagmamaliit ako sa Alemanya at naniniwala na Pilipinas lang ang pinakamahusay. Ngunit ngayon, alam ko na, ang tunay na developed country ay nakukumpleto sa kalidad ng puso. At ang puso na iyon ay nagsisimula sa maliliit na consideration. Mga kaibigan, kumusta ang kwento ngayon? Nakaramdam ba kayo ng empathy sa nakita ng mga mag-aaral mula sa prestihiyosong paaralan ng Pilipinas sa Alemanya? Ang order sa subway, ang punctuality ng IC, ang puso na nagbibigayan, na inakala nating natural, ay sa totoo lang, isang espesyal na imahe ng Alemanya na kinaiinggitan ng mundo.
Naway mas ipagmalaki ninyo ang Alemanya simula ngayon. At tandaan na ang isang maliit na consideration, isang maliit na order, ay ginagawang mas masaya ang lahat. I-click ang subscribe dito. Magkita-kita tayo sa mas nakakatuwang kwento kung suportahan ninyo ako ng isang like. Ito ang channel na nagpapakita ng mga nakakaantig na episode mula sa ibang bansa.